guys, and welcome back to my channel. Ngayon guys, medyo makulimlim yung panahon, no? Parang uulan. So kung uulan, mas maganda yon para matagal na rin kasi na hindi nakaulan. So pag nag-ulan, mas malamig yung panahon. Mas maganda yon kapag umulan. At anyway guys, ibigyan ko kayo ng update ng aking beta breeding. So ngayon guys, dito sa first breeding ko, konti na lang talaga natira, no? Probably mga nasa 10 na lang mga beta fry natira dito sa first breeding ko. And ngayon dito sa second breeding ko, okay, second breeding, marami. So ngayon ito ililipat natin by Sunday, no? Lilipat na natin to. So sila mga 1 week old na to na mga beta fry by Sunday. So ngayon titingnan natin dito, marami, no, and free swimming na sila lahat. So before tingnan natin yung aking second breeding, ito muna yung third breeding ko. So itong third breeding guys, tatlo to na males. Yan, itong tatlo na males. And dito ngayon, free swimming na rin yung mga beta fry. So antayin na rin din natin dito, no, na umabot ng 1 week. And then ililipat na rin natin sa mga kanya-kanya nilang mga lagayan para ma-save natin sila and para mas madami yung ating palaki na mga beta. Ito na guys yung ating second breeding ng beta. Ayan guys, yung dami na. Ayan, tingnan nyo. Dami ng mga free swimming na mga beta fry. Ayan. Ayan, sa gilid ang dami na. Ayan. So ito sila, nasa 1 week old na to na mga beta fry. Ayan, ang dami. Sa gilid, sa baba, marami na rin. Ayan. Ayan, free swimming na yan. Ayan, lalaki ng iba. So nasa 1 week old na yan. Ayan, so madami na dito sa second breeding natin. Dito sa second breeding natin, nag-isip ako, no, kung 1 week or 2 weeks natin siya ililipat. But sabi ko mga 1 week na lang. So by Sunday, no, lilipat na natin to sa mga kanya-kanya nilang mga lagayan para mas marami yung ma-save natin na mga beta and para mas maraming maalagaan natin na mga beta. So ngayon pakita ko sa inyo yung mga lagayan na lipatan natin. Guys, ito na yung mga lagayan na lipatan natin ng mga 1 week old na beta fry. So pansin nyo, nilagyan ko ng screen. Nilagyan ko ng screen to guys kasi para hindi ma-contaminate ng lamok, no? Hindi makaitlog dito yung lamok kasi may screen. Kasi isang reason din na namamatay yung mga beta dahil sa lamok, no? Kinakain sila ng mga lamok na mga larvae. Kung yung mga lamok na larvae mas mabilis maglaki kaysa sa kanila, no, sila yung kinakain. So yung mga beta fry na mamatay, nagkakaunti na lang sila kasi kinakain sila ng lamok. So nilagyan ko ng screen protection para sa lamok, no, na hindi sila makaitlog dito sa mga lilipatan natin ng mga beta fry. So ang mga laman nito na mga malalaki na beta, in-transfer ko dito sa mga maliliit na lagayan. So mostly ang nandito mga females na mga beta. Ito mga females dito, and ito na rin yung gagawin natin ng mga breeder ng mga females. Ito rin ang i-condition natin para sa next breeding natin, magagamit natin itong mga females na nandito. Ito yung mga females. Yan. Yan, mga koi females yan. Ano, ganda din yan ng mga ko. Yan. So ito, parang male yan ito. So dito, another female. Female. Ayan. Dami dyan yan. Koi din yan. Ito naman, na-cross ko na to sa full red. Yan siya, female yan. So cross natin ulit yan sa koi beta. Yan. So dito
Parang wala pa. So dito, ayan, another female. Dito female, dito another female and female. So doon banda mayroon pa rin ako na mga beta. Diyan mayroon din ako mga beta diyan. So itong ganitong technique ko guys na nagamit ko na rin ito dati, and ito yung nagkaroon ako ng maraming beta, so ulitin lang natin ang technique na to. Ayan, so ito sila lilipat natin dito sa mga maliliit na to na mga lagayan, para ma-minimize natin ang mamatay na mga beta dito. So at least kung mayroong mamamatay, hindi lahat, kasi nasa iba-iba silang mga lagayan. So mayroon talaga yung mamatay na mga beta dito na hindi makasurvive, pero sa ganitong pamaraan mas marami yung ma-save natin na mga beta para hindi sila mamatay, ilalagay natin sila sa iba't ibang mga lagayan. So ngayon tingnan natin yung third breeding ko ng mga beta. So itong tatlong tank na to guys, ito yung mga third breeding ko, and currently mayroon din akong tatlo dito ka males na nire-reserve ko, and inaantay ko na lang itong magkaroon sila ng bubble nest, mag-produce sila ng mga bubble nest. So itong isa, ayan mayroon na siyang bubble nest, pero ito yung dalawa wala pa. So inaantay ko na lang to, and kapag nagkaroon na to, start na rin natin to mag-breed dito ng another beta. Lalagyan natin ng females dito para for our next breeding. So ngayon guys, ito na yung aking third breeding. Yan yung bubble nest, and ayan yung daming mga beta fry. Ayan, dami sa gilid Ayan, puti-puti sila, madami. Ayan, dami nila. So dito successful tayo. Ayan, madami. So antayin na lang natin to ng abot ng 1 week, then lilipat na rin natin. Ayan, dami. So dito tayo sa kabila. So ito naman guys yung pangalawa. Ayan, dami na rin mga beta fry. Ayan dami na rin Ayan, dami sa gilid. Dito sa bubble nest, yan sa baba madami din. Yan. And ito ang pangatlo. Ayan dami na rin. Ayan, dyan sa gilid madami. Ayan, dami. Ayan, so successful yung pangatlo natin na breeding. So ayan guys, sana nagustuhan nyo ang video na to, and kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Once again guys, thank you for watching, and see you on my next video.